Hello mga mommies and daddies! Welcome po ulit dito sa YouTube channel po ni Santi. At today, galing kami sa labas. Iniwan lang namin si mami kasi galing siyang night duty. Bumili kami ng hair clipper kasi magdi-DIY si daddy ngayon. Nagugupitan ko si Santi. Pag dinadala kasi namin siya sa barbershop dito, ayaw niyang pumasok, natatakot siya. Siguro sa lalaki ng mga barbero, yung mga Turkish barber, di ba? Malalaki silang tao. Yan, ayaw niya pang magpagupit. Kaya si Daddy ang magdi-DIY na mag-aaral lang tayo ngayon sa YouTube maggupit at tignan natin yung kalalabasan ng ating haircut. May dala kaming hair clipper pero hindi namin magamit. Explain ko na lang kung bakit hindi gumagana dito yung hair clipper namin. At pakita ko sa inyo itong nabili nating hair clipper. Okay, remove your shoes. Takbo na sa kwarto. Bago ko simulan yung gupitan session namin ni Santi, pakita ko muna sa inyo yung old razor namin. Ito yung galing sa Pilipinas, nabili pa ng mami niya sa Saudi Arabia. At ito ngayon yung bagong bili natin dito sa UK. Hindi ko kasi ito magamit kasi maingay siya. Kahit anong gawin ko, maingay. At nakita ko lang din, ni-research ko lang din kung bakit ganun yung takbo nitong wall nating SureCut compared sa magiging takbo nito later. Kasi ito pala is 60 Hz. Yung voltahe niya, ayan o. Yan, sana mag-focus. Yon, 60 Hz siya, di ba? Yan. So, pagka dito, 50 Hz lang kailangan. So, kaya hindi niya mapatining yung takbo nito, kaya maingay siya kahit i-adjust natin yung screw, yung sa power supply niya, yung power. At ito, pakita ko sa inyo. Ito kasing ganito, dito sa UK, is 50 Hz. Yan. So, kung bibili kayo sa Pilipinas, wag na. Kasi pagdala nyo dito, hindi nyo rin magagamit. Kahit anong adjust nyo, talaga siyang maingay. Kaya ito, magiging matahimik lang itong gamit natin na to. Ito, mura lang natin nabili. 10 pounds lang. Times nyo lang sa 71. So, 700 pesos lang siya. Kasi sale siya sa TK Maxx. Ayan o. Pakita ko sa inyo, reduced price siya o. 9 pounds and 0.99 lang siya. Yan. Tapos meron kaming dala din ganito, galing ng din tong Pilipinas na nabili lang din sa Saudi. Ito gagana. Bakit? Kasi rechargeable lang naman siya. Kaya hindi siya kailangan nakasaksak. Ito lang yung ginagamit ko rin para sa mga balbas ko. Yan. So, i-set up ko muna at tingnan natin yung loob para at least magupitan ko na si Santi. Umpisa ako na po gupitan si Santi. Number 3 lang mo yung gagamitin ko. Nanood lang naman po ako sa YouTube kung paano po. At hopefully maganda naman yung kalabasan ng paggupit natin sa kanya. Yan. Kita nyo hindi siya masyadong maingay. Yung ating razor. Yung kasing isa nating razor talagang grabe yung ingay eh. Oops! Santi, move like this. Move! Like this. Yan. Ngayon lang natin yung likod. At tong razor lang naman, ang una lang naman gamit talaga nito, itong dito eh, sa gilid-gilid. Tapos gagamit na tayo later ng gunting. Yan. Ayusin ko lang, dahan-dahan lang. First time ko lang gagawin to talaga. At lahat naman may first time, di ba? At kaya natin to. Masusurvive namin ni Santi to. Yan, nagugupit na natin, maayos naman. Kailangan lang igaganon yung scooping motion. Yan. Hanggang doon sa gilid. Yan, ayusin ko na muna para at least pantay. Then, balikan ko kayo. Ito, nagawa ko na yung fade dito sa gilid. Yan, bali ganyan yung kinalabasan. At dito medyo napasobra tayo ng gupit. Oh. Yan, ayusin ko na lang. Yan, para habulin na lang natin. Ngayon, gagamit na ako ng scissors. Meron tayo ditong scissors at meron din tayo dito yung pambasa. Ang babasain muna natin yung dito. Ito muna yung guide natin. Yan, gawin ko muna para matrim ko na yung gilid nung kay Santi. Inuna ko dito, wag na kayo matatakot. Gugupitin nyo muna yung dito o sa ganyan. Dito ang guide natin, itong gitna. Dahan-dahan lang ang gupit para hindi kayo matakot na madami kayong magupit agad na buhok. Dapat paliit dito pag ganon. Pag ganun siya kasi ito yung arc ng ulo eh. So para maging pantay na ganyan lang siya. Tapos layer by layer yan, ganyan. Pag ganito rin dito at saka dito. Tapos pagdating nyo dito sa gilid, pag ganito na siya, patagilid na siya. Yan. Ganyan lang yung pinagpaggupit ko. Yan. Tapos napantay naman siya. Yan.
Yung dito, pagka lang gugupitin nyo yung dito, habang maano, dapat nihilay nyo yung buhok na gano'n, no? Para hindi kayo magka-layer na gano'n. Yan, ganyan lang siya. Kahit na medyo malikot, dahan-dahan lang yung gupit. Dito na tayo sa bangs. So dito sa bangs, medyo dahan-dahan lang ang paggupit. Kahit paggupit ng bangs, napanood ko sa YouTube, ganito lang siya, pag ganyan. Para layered lang siya. Yan. Huwag nyo lang masyadong parang papantayin. So ganyan-ganyan lang. Yan. So dahan-dahan lang. Tapos ingat-ingat lang kasi dito yung part ng mata eh. Kailangan na tingnan nyo lang. Yan. So yan na yung bangs ni Santi. So papantayin ko na lang, Santi. Papantayin lang natin ng konti. Finally po, natapos ko ng gupitan si Santi at nakaligo na rin siya para sa first time maggupit ng buhok at nasatisfied naman po ako sa gupit ko. At hindi naman masyado siya nagka-uka-uka. Siguro practice makes perfect na lang later on. Mas gaganda siguro yung paggugupit natin kay Santi. Yan, razor lang po, tsaka gunting lang po yung ginamit ko. Hindi po tayo gagamit ng blade at baka kasi din masugatan. Yan. At ngayon po, hindi pa po ako nakapagluto ng ulam namin. Kaya lalabas po ako para bumili ng aming ulam. Baka mag-fried chicken na lang po kami. Si Mami po nandun na, nagising na. At siya yung naglilinis ngayon, nagba-vacuum. Kung sakaling maririnig nyo po yung vacuum cleaner sa labas. Ayaw umilay talaga sa akin eh. Bibili lang dapat sana ako ng ulam. Ako lang mag-isa. Kaso gusto niya pa rin sumama sa akin eh. Ayaw pumayag. Kaya yan, binihisan ko. Kaming dalawa ulit lumabas ng mag-daddy para bumili ng ulam. What do you like to eat? Chicken. Sige, chicken. How about fries? Fries. Okay, we will also buy fries. Malapit lang naman yung binibili namin dito. Hopefully, bukas pa. At 8:30 na ng gabi ngayon dito. At medyo nagdidilim siya. Mga 10 pa, ng 10 p.m. pa ng gabi nagdidilim. Yan. At maaga nga kasi nagsasara yung mga stores din eh. Dito. So, we'll see kung bukas pa. Dito, chicken tayo, di ba? Come. So, nakarating na kami. Ito yung binibili namin, chicken spot. Magkapatid yung dito yung nagmamanage nito. Hi! Ayun sila, oh, yung magkapatid. Hello, brother. The 18 family menu A again. A, yeah? Yeah. Okay. Thank you. We always buy here the chicken spot. Thank you. Uwi na kami ni Santi. At wala na masyadong katao-tao sa labas. At unlike talaga sa Pilipinas, di ba? Masaya sa atin, daming tao eh. Ganun, kag lumabas ka, may makakausap ka. Dito, tingnan nyo. Medyo, ayun, bata tsaka mami niya lang naglalakad. Baka may binilihan din pa uwi. Yan, tapos kami dalawa ni Santi. Yan, dito may pub. Pero konti lang yung tao ngayon. Kasi Wednesday eh. Usually yan pag Friday, Saturday, daming tao. Ganun dito eh. Nakabalik na ulit kami dito sa bahay. Ito, nakabili na kami ng aming dinner. At pakita ko sa inyo kung kanong karami itong isang order sa kanila. Ito yung family meal A nila dun eh. Bali, marami silang family meal doon. Tapos meron din yung mga maliliit lang na meal. Umpisa na pong kainin sa atin yung french fries. At padukot-dukot lang ang mami niya. At napakadami talaga nila magbigay din ng french fries. Ayun, kinuha ng mami niya yung isa at napatingin. Ito yung chicken nila, oh, ang lalaki. Para din siyang KFC, oh. At 10 piraso to, lalaki ng chicken nila. Ang sarap ng chicken doon sa chicken spot. Tapos ito yung ulam namin kanina, nagtorta ako. Ito yung, di ba madalas ako yung magmiminudong giniling pag may mga leftover siya. Ginagawa ko, tinotorta ko siya. Lagyan ko lang siya ng itlog tsaka cornstarch. And then, naggawa din ako lomi-loming kunyari. Pero instant noodles lang yan.
Ayan, so kain na ho tayo. At magpaalam na ho kami ulit ni Santi hanggang sa next vlog na lang po namin. At talagang gutom na yung partner ko eh. Say thank you! Say thank you muna! Ayaw na magsalita. Thank you po sa panonood.